Jubilito TV Official. Okay, so yun. Inyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? So for today's reaction video mga kalingap at kabagis, gawa lang po natin ng reaction at pagbibigay ng opinion dito po sa nakikita nyo pong litrato na nakita po natin sa timeline po ni Rhea Olarte, isa sa mga miyembro po, no, ng Team Brooks, na kung saan ang caption po dito po sa kanyang post, sa kanyang timeline ay submit and feeling na muna kami. Alam nyo na anong department ito. So dito po mga kalingap at kabagis, makikita po natin si Kalorny na nasa may pintuan po, no, ng isang ahensya o sabihin na nating isang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Ito po yung PNP, Anti-Crime ano ba yun? Anti-Cybercrime Division ng CAM Norte, no? Mga kalingap at kabagis, no? So, ano po ang ibig sabihin nito, mga kalingap at kabagis? Submit and feeling na muna kami. Alam nyo na anong department ito. So, ang reaction ko dito, mga kalingap at kabagis, ay binibigyan ng pahapyaw ni Rhea Olarte ang kanyang mga viewers sa mga plano niya or plano po nila ni Ma'am Lorny regarding sa, interpretasyon ko po ito, regarding sa pagsasampa ng complaint, reklamo sa mga individual na sa tingin po nila ay nagmalabis, no? Nagmalabis dito po sa social media. So, kung sinabi niyang submit and filing po ay malamang ay magpa-file po sila ng reklamo sa Cybercrime Division. Most probably po ay cyber libel or cyberbullying po. Yun lang naman po ang kadalasang pwedeng or kadalasang nairereklamo, no, sa mga taong mapanira sa social media. Ang tanong na lang po dito, mga kalingap at kabagis, no, ay sino po, no? Sino po ang sasampahan nila ng reklamo, no? Mga kalingap at kabagis, no? Alam naman po natin si Rhea Olarte ay isa rin sa mga naging usap-usapan sa Team Brooks, no? Mga kalingap at kabagis. Nagsimula ito noong siya po ay allegedly ay naakusahan na di umano ay siya yung nasa likod ng, sabihin na nating paninira, no, di umano sa mga sponsor ng isang Kalingap Angels. Kumbaga parang ang lumalabas daw po ay ginagapang, parang ganon. So nakuan po si Rhea Olarte dito na involved, which is mga kalingap at kabagis, naging usap-usapan po ito, no? Naging usap-usapan po ito ng mga reactors nitong mga nakaraan. Pero yun nga po, nagbigay na po siya ng kanyang statement regarding dito at humingi na rin po siya ng paumanhin sa mga individual na sabihin na nating na-involved dito po sa usapin na ito. So, ito kaya ang isa sa mga dahilan ng pagpunta nila Rhea Olarte dito po sa cybercrime, yung mga sabihin na nating nagmalabis na nagsalita sa kanya regarding dito sa usapin na ito. Hindi lang mga kalingap at kabagis, no? Hindi lamang po vlogger ang pwedeng sampahan ng reklamo sa Cybercrime Division, no? Pati po yung mga nagko-comment ng hindi maganda, no, sa comment section ay may possibility po na maipasok din po sila sa banga. Or ibig sabihin ay pwede rin po silang masampahan ng reklamo as long na yung pong kanilang mga pinagsasabi ay talagang sablay or talagang wala na sa wisyo or mapanira, ika nga, no? Siguro isa ito sa mga kadahilanan, and ano pa ba? Nitong mga nakaraang araw ay
may mga napanood po akong reaction video rin regarding kay Rhea Olarte, regarding sa pagpapa-strike niya di umano, no, sa mga gumamit ng video po, no. Di lang po ako sure kung kaninong video yung nagamit, pero ang lumalabas po ay parang si Rhea Olarte ang allegedly, mga kalingap at kabagis, no, nag-initiate para masampulan ng copyright claim yung pong mga gumamit po, no, ng video clippings, no. Pagdating naman po diyan, mga kalingap at kabagis, sa pagpa-file ng copyright ay karapatan po, no. Karapatan po ng original uploader na mag-file 'yan. Kasi may option po 'yan sa YouTube, 'di ba? Ba't ba't nila nilagyan in the first place, 'no? Bakit po inilagay ng YouTube in the first place yung pagfa-file or puwede kang mag-file ng copyright claim kung sabihin na nating, hindi po puwede. Karapatan mo 'yan bilang isang original uploader, 'no? Kung halimbawa ay may kumuha ng video mo, kahit sabihin mo mang, segundo or minuto man 'yan, hindi naman talaga originally sa'yo, tapos ay hindi mo pa crinedit yung pong, original uploader ay 'di ba, or sabihin man lang, nagpasintabi 'no, habang ika'y, nagpasintabi sa video na yon habang ika'y nagsasalita or sabihin na nating nirereaksiyunan, ay kung walang gano'n, eh, sablay talaga 'no. May karapatan yung original uploader na mag-file ng copyright. So, dako naman tayo mga kalingap at kabagis kay Ma'am Lorny 'no. Kasi siya po yung nasa may siya po yung nasa may larawan dito po sa post na, ano ba 'to, timeline na ipinost. Sa timeline ipinost ni Rhea Olarte na ito pong si Ma'am, Lorny ay kasama po 'no, sa litrato na nandito nga po sa Camarines Norte Anti-Cybercrime Division. Ang pinagtataka ko lang ay ito ba yung ito yata 'no? Ito yata yung lumang, Anti-Cybercrime Division 'no. Ang pinagtataka ko lang po ay parang dun sa mga huling video ni Dr. Love at ni Kuya Bal ay, nasa sila, parang nasa temporary housing sila ang cybercrime ng DAET. Dun sa isang portable na housing, naalala niyo po nung nagsampa ng, reklamo sila Kuya Bal kasama sila Beyonce. At nung si Dr. Lab ay nagsampa rin po ng reklamo nung patungkol naman kay Marian, ay parang ibang opisina. Ang tanong, dalawang opisina ba ang Cybercrime Division sa DAET? Kasi ibang ibang building 'tong nakikita natin. Tapos ibang building naman or ibang, sabihin na nating platform yung nakikita natin doon po sa upload ni Kuya Bal Santos Matubang. Well, anyhow, mga kalingap at kabagis 'no, nakita natin may tarpaulin ng Cybercrime Division at yun naman po yung hinighlight ni Rhea Olarte doon po sa pangalawang video ay malamang sa malamang cybercrime talaga yung pinuntahan nila. So balik tayo kay Ma'am Lorny, mga kalingap at kabagis 'no. So may probability ba na ang sasampahan niya ng reklamo ay yung mga, reactor din na sabihin na nating talagang, pinagpipiestahan siya or sila ni Sir Red Noveno nitong mga nakaraang araw at, hindi ko na po papangalanan dahil alam ko po 'no, sa sarili ninyo, sa mga viewers and supporters na, kilala niyo na po 'no, kung sino yung madalas na bumabanat po sa mag-asawa. So, ano po ang nito, ano pong ibig sabihin nito? Mas pinili ni Ma'am Lorny na doon sa legal process, tumungo or sabihin na nating idaan yung kanilang, pagsagot sa mga reaction video sa kanya na or sa kanila ni Sir Red na masasabi po nating, inappropriate na po 'no. Kumbaga parang personal life ay nadadamay na 'no. Once again, mga kalingap at kabagis 'no, mas pinili siguro po ni Ma'am Lorny or ni Sir Red Noveno na i-take the legal ways 'no, para po,
mapailan ng hustisya, no, yung mga ginagawa po sa kanila. Kasi there is two things na pwede mong gawin. Two things, no, na pwede mong gawin. It's either sagutin mo, no, sagutin mo sa channel mo, or dumiretso ka sa legal process. Kaya nga po merong mga ganitong ahensya ng gobyerno upang mai-correct, no, or mabigyan po ng karapatan yung mga individual na nagsasalita, no, ng hindi tama sa isang individual din, no. May sole purpose po ang cybercrime kung bakit po sila ginawa. Kaya ang ginagawa po nila Ma'am Lorny, ni Rhea Olarte at ni Sir Red is utilize po, no, yung ahensyang yon para makamit yung appropriate na katarungan para po doon sa mga taong nambabalahura or naninira po sa kanila. So, ang tanong dito, mga kalihap at kabagis, sinong mga reactors ang masasampulan kung magtuloy-tuloy po itong pagsasampa ng reklamo, no, nila Ma'am Rhea Olarte? Kung allegedly sila man ay nagpunta dyan para mag-file po ng reklamo. Yun po yung tanong, mga kalingap at kabagis. So yun, lagay nyo po sa comment section natin ha. Pag-usapan po natin. Huwag na po natin patagalin ang ating reaction video for today. Hanggang dito na lamang po. Once again, this is Jubilito TV Official. Proud member po ng Team Coos at ng Team Bios. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!